ngayong araw na ito. Ano ba ang balita ngayong araw? Ito. Oo, PBBM. Ito yung matindi to O, sinagot na ang pahayag ni VP Sara na hindi sila tunay na magkaibigan. Rudy Sidor, good morning Boss Dada and Banatero. Same to you, God bless you dyan sa Amerika. Oo, so hindi daw, sabi kasi ni VP Sara, hindi naman daw sila talaga tunay na magkaibigan. Oo, kasi naman si Bongbong Marcos lang naman talaga yung pilit na magkaibigan sila. 'Di ba? Remember nung mga unang conflicts nila, nung unang conflict nung sa Tambaloslos issue pa lang. 'Di ba? Noong nag-resign si Gloria Arroyo, pinatalsik si Gloria Arroyo, tapos nag-resign si Inday Sara sa partido. Nagbitaw ng salita si Inday Sara tungkol sa Tambaloslos at hanggang ngayon yung salitang Tambaloslos ay naginang sikat na salita at naisama na daw yata sa Webster Dictionary. So ngayon mga bossing, sinabi nga ni Inday Sara lately na hindi sila magkaibigan ni Bongbong. Kasi nga, ang istorya kasi nila, si Inday Sara, hindi naman yan talaga tatakbo bilang presidente or vice president. Kasi nagkaroon nga tayo ng Run Sara Run movement nung filing ng Certificate of Candidacy nung 2021. So talagang dito sa may Manila, nag-conduct tayo ng umattend tayo sa napakalaking rally na talagang ang taong bayan nananawagan na si Inday Sara tumakbo. Hanggang sa mga iba't ibang panig ng mundo, nagkaroon ng mga panawagan na si Inday Sara tumakbo dahil gusto nga nila na maipagpatuloy yung mga magagandang nasimulan ng kanyang ama. Magagandang nasimulan at magagandang mga ginawa ng kanyang ama. Imagine na, tingnan ninyo. Kasi pinalalabas na itong Quadcom na palpak yung administrasyon ni PRRD sa lahat ng bagay. Parang ipinalalabas nila na walang nagbago sa Pilipinas dahil kay PRRD. So yung mga kaliwat ka ng mga batikos ngayon, ng mga buwaka ng inang mga hayop na mga bumabati ko sa mga Duterte as if si PRRD ang nagparami ng problema sa Pilipinas. Pero ipapaalala natin sa mga putragis na ito na noong pong natapos si PRD, actually may panawagan nga ang mga tao ng extension. Gusto siyang i-extend ng mga Pilipino, pero sabi nga niya hindi, 6 years lang. Bigyan natin ng pagkakataon yung iba, 'di ba? Sabi niya. Tas nagkaroon pa ng salamat PRRD. Puta, kung hindi masaya ang bayang Pilipinas, bakit magkakaroon ng salamat PRRD? At yung budget para dun sa salamat PRRD, parang send-off concert or Thanksgiving kay PRRD, pera po nun ng mga nag-ambag-ambag na mga Pilipino. Wala pang binayad ang gobyerno doon, walang binayad ang hugpong ng pagbabago, ang PDP, wala. Inorganize po yun ng mga diehard Duterte supporters para alam mo yun, pasasalamat natin kay PRD kasi for the longest time, ang bansang Pilipinas ay bulok. Nung nagkaroon ng PRD, nung nagkaroon ng Duterte, hindi lang tayo somewhat itinaas yung antas ng ating dignidad at pamumuhay. Puta, isinalba niya pa tayo sa pandemya. Bukod sa salamat PRRD, mga bossing, nagkaroon po ng Run Sara Run movement. Ibig sabihin, yung tao sa sobrang saya sa ginawa ni PRD at hindi nila ma-extend si PRD, nanalangin sila at nanawagan sila na Inday, takbo ka naman. Kasi dating mayor lang din naman yung tatay mo, maganda nagawa sa Pilipinas. Ikaw, nag-mayor ka na rin naman na and anak ka naman ng tatay mo. Anak ka ng tatay mo. Di ba, anak ka naman ng tatay mo? I am sure malakas pa naman yung tatay mo, magaguide ka niya. Kung sakaling hindi ka pa handa, makakatulong ang tatay mo, mabigyan ka ng mga advice kung paano mo papatakbuhin yung gobyerno. Kasi okay na maganda na yung ginawa ng tatay mo. Kung nagtuloy pa sana isang administrasyon na katulad nung Oo nga, Rudy Sidor, ang dilim-dilim.
pa si Rudy Sidor napapansin. Salamat Rudy Sidor, ikaw ang liwanag ng buhay ni Boss Dada ngayong gabi. God bless you. Oh, so nung panahon po ni PRD, ganun. So kailangan, kumbaga, madali mo na sanang ituloy-tuloy. Kaya nga nanawagan kami. Nagkaroon pa ng vigil sa labas ng bahay nila. Oo, pero gulat na gulat talaga tayo kasi number 1 siya, hindi pa siya si Inday Sara nung mga panahon na yon, hindi pa siya nagdedeklara, natatakbo siya, actually dininay na nga niya, dinecline niya na, magkakaroon kami ng isang malaking Run Sara Run movement. Ano yun? Pinigilan ni Inday Sara yun. Sabi pa ni Inday Sara, wag niyong ituloy yan. Ayaw ko na, hindi ako tatakbo. Huwag nyo nang ituloy yung mga rally-rally nyo na yan kasi magkukos kayo ng traffic, sisisihin pa ako ng tao. Sisisihin pa ako ng tao. Hindi ako tatakbong presidente. Ayokong maging presidente. Maliliit pa yung mga anak ko. Ayokong mawalan ako ng time sa kanila. Lalong-lalo na nga yung bunsong anak niya, si Stonefish, nagpapagamot din. Dinadala din sa abroad para magpagamot. So ayaw niya na sa maliliit na mga anak niya pa lang mawawalan na siya ng panahon. Siyempre nanay siya, importante talaga yung role ng nanay sa mga anak. So sabi niya, hindi ako tatakbo, mayor lang ako, mayor. Oh, ngayon, hindi tayo naniniwala. Hindi tayo naniniwala. So ngayon, pero dumating sa punto na talagang malapit na and ayaw niya talaga. Biglang tumakbo ngayon from VP ito si Bongo. Dapat VP lang ang tatakbuhan ni Bongo kasi nga in-expect nila dahil nga si Inday Sara kahit hindi pa siya nagdedeklara, ang layo ng agwat niya rito kay Bongbong. Ang layo ng agwat niya kay Leni Robredo at sa lahat ng mga presidential possible candidates. Napakalayo. Inday Sara before is at 58% already, hindi pa siya nagdedeklara. Tapos naghati doon sa 42% yung lahat ng mga kandidato. I think si Bongbong Marcos noon was at 18%, tapos 12% si Robredo and so on and so forth. So ganun kalayo yung diferensya. Pero nagtataka tayo, hindi siya tumakbo bilang vice president. Bilang presidente, tumakbo siya bilang vice president. At doon nga umikot yung istorya na binudol siya. Yun yung sa Cebu, kinausap siya, pinuntahan siya ng magkapatid, pinangakuan siya ng kung ano-ano. Napakaraming mga ipinangako sa kanya. Ang ipinangako pa sa kanya is itutuloy lahat ng mga nasimulan ni PRRD, lahat ng mga flagship projects ni PRRD, itutuloy. Lahat itutuloy. So, nabudol siya suma total. And syempre, sabi ko nga sa inyo, ayaw kong maging presidente. Sabi niya, kasi nga, maiiwanan ko yung mga anak ko. Pinangako sa kanya na hindi mo maiiwanan yung mga anak mo. Gabi-gabi, uuwi ka sa kanila. Gabi-gabi, matutulog ka kasama nila. O gagamitin mo yung sasakyan natin araw-araw. Kung nasa Davao sila, araw-araw uuwi ka sa Davao. Yun ang nila. Yun ang pinangako nila. Kaya si Inday Sara nabudol nila na tumakbo vice president. So itong putragis na magkapatid na to, itong si Bongbong at saka itong ate niya, nangako sila ng sandamukal kay Inday Sara para lang tulungan sila. Para lang tulungan sila na manalo. Again kababuyan, kagaguhan na sabihin na si Bongbong Marcos ang nakatulong kay Inday. Dahil kung si Bongbong Marcos sobrang lakas niya talaga, sana noong 2016 vice presidential election, nanalo siya kay Leni Robredo. So ginamit nila ang mga Duterte, ginamit nila si Inday Sara para sila ay makaposisyon. Nung nakaposisyon na sila, putang ina niyan. Oo, yung mga nakapaligid na may mga pangarap din na alam nila na magiging tinik sa lalamunan nila si Inday Sara, sinimulan ng trabahuhin
Si Inday Sara, nag-resign si Inday Sara sa partido. Ang sinabi nga niya, magtrabaho muna tayo. Sobrang layo pa ng 2028. Pabayaan niyo muna akong magtrabaho. Ayoko pang pagdesisyonan yan. Hindi nga ako tumakbo sa pagka-presidente tapos kukulit-kulitin niyo ako ngayon. Saka na yung politika, push muna natin yung trabaho natin. Ayun ang problema. Doon nagkaroon ng matinding problema enough para itong si Inday Sara trabahuhin nila ng trabahuhin. Kung matatandaan ninyo, sabi ni Bongbong Marcos noon, I am designating myself as your friend. Ako ang magiging mong kaibigan. Kahit na anong gusto mo, kahit na i-deny mo ko, VFF kita. So sa totoo lang, Bongbong Marcos, noon pa alam mo na hindi ka kaibigan ni Inday Sara. Ikaw lang naman ang nagpupumilit sa sarili mo sa kanya, 'di ba? Meron pa nga may speech ka pa na ganun na inaano ko, kumbaga I am assigning myself as your BFF, 'di ba? Kaya pakinggan natin itong itong statement na ito ni Bongbong na tila mo wala na naman siyang alam sa mundo. Itong tao na to laging inosente. Ito lang ang presidente na walang muwang. Kala mo sanggol. Magandang gabi, Nel. Ano ang ilan sa mga naging bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga leader ng ASEAN at ano ang kanyang sinabi tungkol kay VP Sara? Yes, Jun, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nasayang ang kanyang mensahe at pakikipag-usap dito sa Association of Southeast Asian Nations o dito sa ASEAN Summit. Sa press briefing ng Pangulo bago matapos ang ASEAN Summit, sinabi niya na may mga bansa nag-alok ng tulong sa Pilipinas ukol sa mga kinakaharap na hamon nito. Kabilang Utangin na, puro katulong. Sana nagkatulong ka na lang. Solusyonan mo muna. Presidente Bongbong, solusyonan mo muna bago ka humingi ng tulong. Puro katulong Pupunta ka sa ibang bansa, magsusumbong ka. Kaya hindi mo naman pala kaya tumakbo-takbo ka pa. Mag-resign ka na kung gusto mo, kung ayaw mo ng trabaho. Ang trabaho ng isang presidente, lahat ng problema ng Pilipinas, sosolvin mo. Hindi ka dapat dumidepende sa tulong ng kahit sinong bansa. Proud na proud ka na maraming gustong tumulong sa'yo. Alam mo ba ibig sabihin kapag ikaw ang tinutulungan, ibig sabihin kawawa ka. Di ba ganun tayo mga bossing? Meron ka bang tutulungan kung alam mong nakakaangat na sa buhay yan? Meron ka bang tutulungan kung alam mong malakas yan? Alam nila na mahina ka, kaya nila gusto kang tulungan. So dapat, kinakahiya mo yun. Dapat dinidecline mo yung mga tulong na yan. Sabi mo sa kanila, huy, hindi ko kailangan ng tulong nyo. Hindi ko kailangan ng limos nyo. Puro kasi kayo paawa sa ibang bansa Kaya ang tingin sa atin ng mga taga-ibang bansa, mga patay gutom at mga peasant tayo. Na wala tayong lakas, wala tayong sariling paninindigan dahil punyemas, puros kayo drama. Mantakin mo ang ipinagmalaki niya, nangako ng tulong. Tangina niyan. Ibig sabihin, pagka binibigyan ka ng tulong, ibig sabihin, kulang ka. Ibig sabihin, kawawa ka, mahina ka. Proud na proud ka doon, presidente. Na gusto kang tulungan. Kung ako yun, ba't mo tutulungan? Gusto mo, ikaw patulungan ko Konting yabang naman. Pucha, tinanggap nyo na yung tinanggap nyo na talaga yung pagiging mahina natin sa bagay. Yun nga sinabi ni PRD noon mahina Totoo nga. narito ang patuloy na pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. It is always very useful because at some point there are many offers of help. There are many offers of help. I don't need your help, sabihin mo. Ikaw ba, do you offer help? You do not offer help to any country because you are weaker than those countries. So the fact that they're offering you help, it means you need help. Tangina, kailangan mo ba ng tulong? Kung kailangan mo ng tulong, nandito naman kami Tulungan ka namin.
Wasak ka eh. Alam mo, ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas, alam nyo ba nung panahon ni PRD, ang tingin ng ibang bansa sa atin? Kaya natin yung sarili natin. Ang tapang-tapang ng presidente nyo. Your president is good. Your president is tough. I like your president. Your president is a rock star. Ganun yung mga puta ngayon. Your president is weak. We need to help you. Kung gaano tayo itinaas ni PRRD noon, doon naman tayo ibinaba ng tao na to. Na para na tayong mga palubi na namamalimos ng tulong. Hayop na yan. Kabaliktaran ka talaga ng tatay mo. Sa totoo lang, nung tatay mo, nung panahon ng tatay mo, putya, hindi siya papayag. Na mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi. Kahit na anong mangyari, yung tatay mo nakakaisip ng paparaan kung papaano tayo mas makikilala kaysa sa mga ibang bansa na mga kapitbahay natin. Putya, ikaw hindi. Oo, ikaw hindi. Putang ina, para kang si Kalabit Pengi. Para kang yung mga vlogger nyo. Kung ano yung ugali mo, yun din ang ugali ng mga vlogger nyo, mga Kalabit Pengi. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe we could, maybe our country can send vessels. Imagine, yung problema natin, ibang bansa ang sumusolve. Anong klaseng presidente meron tayo pag gaganyan? Bakit sila naisip nila yun? Ba't ikaw hindi mo naisip yun? Hindi ka nahihiya nun, Bongbong Marcos? Na mas marami pa silang idea sa'yo kung paano mo susolusyonin yung problema mo with China kaysa sa sarili mo. Alam mo ba na yung problema natin with China pagdating dyan sa South China Sea runs back mga noon matagal na panahon na. Napakarami ng presidente duman sa Pilipinas. Ano na natin yung problema na natin yan with China? Paano ba sinulusyonan ni PRRD yung problema na yan with China? We befriended them. Dapat ba kaibiganin natin yung China? Oo naman. Bakit hindi kapitbahay mo yan? Ba't mo kakaibiganin yung nasa kabilang barangay? Iyang layo-layo nun. Pag kailangan mo yung tulong nila, napakatagal na panahon bago ka pa nila matulungan. Samantalang ito, kung kakaibiganin mo yan, putya, trading partner natin yan. Napakalaki ng bansa na yan. Yung mga kailangan nilang mga supplies, meron tayo dahil Asian yan eh. Siyempre, pare-parehas tayo ng environment, pare-parehas tayo ng ecosystem. So yung kailangan nila, meron tayo. So sila yung may pera para bumili ng produkto, tayo naman may resources para mag-produce ng mga produkto. Sila ang bibili ng mga produkto natin kung kinakaibigan mo sila, kumikita sana bayan natin. Kaya lang hindi kinakaaway mo sila eh. Subukan mo magtinda ng saging, yung mga saging natin dito sa Mindanao, ibenta mo sa Amerika, puta pagdating dun, may puso na yan. Lahat ng kailangan natin nasa China at marami tayong mga produkto na makukuha sa China na mas mura kaysa sa ibang mga bansa. O yun sana ang naiintindihan mo na if only nakipagkaibigan ka lang sa kapitbahay mo, masyado ka rin kasing mayabang din. Sana hindi tayo nagkakaroon ng mga problemang ganyan kasi nung panahon naman ni PRD, sabi ng mga mangingisda, nakakapangisda naman kami ng malumanay dyan. Pag nagkaroon ng problema, tatawag lang si Duterte doon. Nakakapasok naman kami sa mga hindi dating pinapapasok. Pero ngayon, hirap na hirap talaga kami. Alam mo kung bakit? Kasi putang ina, ang taas, ang laki-laki ng pride mo. Hindi ka naman apektado, visit ka. Nakikipag-away ka sa China, hindi ka kasi apektado, hindi ka naman kasi nangingisda. Subukan mo samahan yung mga mangingisda dyan sa Masinloc. Para malaman mo kung talaga bang may magandang naidudulot yung pakikipagmatigasan mo sa China. Pucha yan. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, meron na pong Chinatown. Nakikipagkaibigan na tayo sa mga Chino. Pucha, kung anong ganda ng relasyon natin with China dati, with PRD, pucha, siya namang binago mo.
O ano nangyayari sa bayan natin ngayon? O meron ngayong sinasakal tayo ngayon ng China. Dati tayo ang nagsusupply ng mga durian. Ngayon hindi na. Dati sa atin bumibili ng mga saging. Ngayon hindi na. Dati na China po ang pinakamalaking importer ng bigas. Hindi na sila bumibili sa atin. Anong pangunahing produkto mo? Bigas. Pucha, dapat nag-export tayo ng bigas. Kasi marami tayong palabigasan dito. Alam naman, ibenta mo sa Amerika, hindi naman kumakain ng kanin mga yun. Puro kayo. China, mga maka-China kayo. Putangin na. Hindi, yun ang pinaka-practical na paraan. Pag nasunog ang bahay mo, ang tutulong sa iyo yung pinakamalapit mong kapitbahay. O pag kailangan mo ng tulong, ang pinakamalapit na kapitbahay yung makakaresponde sa iyo, mantakin mo. Dahil pagkaibigan ka dun sa malayong panahon, malayong kapitbahay, hindi pala kapitbahay, malayong barangay. At ang masaklap pa nun, yung kinakaibigan mo ngayon, yun na nagpabagsak sa tatay mo. Maybe we can have joint operations, maybe we can have discussions, maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear. Tumanggi na Hindi. Sabi niya, yung mga tulong daw na yun, hindi daw uulan kung hindi siya nagposisyon. Hindi. O sa totoo lang, totoo naman yun. Kung hindi ka sana nakipag-away sa China, hindi darating yung mga offers na yun. Dahil hindi mo kailangan yun. Okay ka, nakipag-away ka eh. Tapos isa pa, nakita nila na mukhang wala kang patutunguhan. Mukhang wala kang alam. Mukhang nakangakalagi. O parang baka may lumabas na langaw dyan sa bibig mo. Dahil lagi kang parang inaantok. Hindi ko alam kung bakit di ka ba natutulog. O sa totoo lang sir, kaya ang mga taong gustong tulungan, ibig sabihin, mga mahihina. Kaya the fact na gusto ka nilang tulungan, ibig sabihin, mahina ka. nang sabihin ng Pangulo kung ano-ano mga bansa ito dahil private conversation ito sa sidelines ng summit. Pero mahigit anya ito sa kalahati ng miyembro ng ASEAN. Kaya naman hindi Takin mo, mahigit sa kalahati ng miyembro ng ASEAN, awang-awa sa Pilipinas, gusto tayong tulungan. Hindi ba maganda sanang balita na pucha tayo yung tumutulong? It's okay, it's better to be in the giving end than doon sa receiving end. 'Di ba? Sabi ko nga pag ikaw tumutulong ka, ibig sabihin mayamang ka. May kakayanan ka, nakakaluwag-luwag. Kapag tumatanggap ka ng tulong, ibig sabihin patay gutom, hampas lupa ka. Ayon ng Pangulo sa kritisismo na puro salita lamang ang ASEAN at walang nangyayaring aksyon sa mga isyu lalo na sa usapin ng South China Sea. Well, I don't agree that this is just a talk shop. But even if it were, I'd rather be talking than watching conflict. Magaling ka naman magsalita eh. So you really, sabi nga niya, I'd rather be talking. Magaling ka naman magsalita. So if the talking is keeping conflict away, then If the talking is keeping the conflict away, why don't you talk to China if you want the conflict to go away? Conflicting, no? Kaya pala idol ni Pacquiao to. Kaya pala idol ni Pacquiao to kasi kung ano yung sinasabi ni Pacquiao ng mga conflicting na statement niya, siya rin to. By the way, Pacquiao, sabi mo, di ba? Sabi mo, number 1 ang ekonomiya natin. Bakit tayo tinutulungan? Kung number 1 ang ekonomiya natin, tanga rin eh. will have achieved at least one of its most important purposes. Samantala, sinagot rin ni Pangulong Marcos ang issue kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, nadismaya siya nang malamang sinabi ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. That's a good question. I don't know. Di ba, sabi ko nga sa inyo, makikita mo si Marcos kapag talagang alam niya. Kapag alam niya na kupal siya, ganito siya, sarcastic siya. Pero di ba, pinakita ko sa inyo nung nakaraan yung mukha niya na, I don't know that. I don't know her, I don't know that person. Yung mukha niya talagang alam mo sincere, di niya alam. Pero yung mga ganito, yung mga patawa-tawa,
Yung sisimulan niya ng ganyan, tawa, alam mo na. Oh, alam mo na nakikinupal siya. Anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. Hindi talaga kayo magkaibigan. Unang-una, Marcos, putang ina, nasa Ilocos Norte ka. Puta si Inday Sara nasa Davao. Puta, alam mo ba yung layo nun? Ang layo nun, sir. Buti sana kung nasa La Union lang siya, nasa Pangasinan. Ayan, pwede kayong magkaibigan. Pero putang ina, bongbong. Ilocano ka, Bisaya siya. Paano kayo magiging magkaibigan? Ang layo nun. Una sa lahat, hindi nga rin magkaibigan. Wala kayong connection talaga, bongbong. Ano ka ba? Alam na ng taong bayan yun na ginamit nyo lang si Inday Sara, kinaibigan nyo siya para gamitin siya. Hindi talaga kayo magkakaibigan. Putang ina, ano yun? Si Inday Sara pupunta sa Ilocos, makikipagkita sa'yo, ganon. O ikaw, pupunta ka sa Davao para makipagkaibigan kay Inday Sara. Ang lalayo nyo. So masasabi ko, isa kang malaking tanga kung ikaw ay naniniwala na kaibigan mo si Inday. At mas lalong tanga yung mga Pilipino na naniniwala na magkaibigan talaga kayo. Siguro magkakilala kayo. Pero hindi kayo magkaibigan. Walang way para maging magkaibigan kayo. Si Inday Sara taga Davao, ikaw taga Norte. Tapos yung sa mahabang panahon nakatira pa kayo sa Hawaii. So walang way talaga para maging magkaibigan kayo. Ito naman si Bongbong. Lukoy mo lelang mo, kunyari ka pa, dismayado ka kasi nga hindi nyo mapabagsak. Dismayado ka kasi nga, putang ina, nakikita mo na mas mahal siya ng tao kaysa sa'yo. O tapos ayaw ka pa niyang maging kaibigan. Di ba? I always thought that we were. But maybe I was deceived. Or hindi ka deceived. So parang, putang ina, deceived ka. Ikaw nga mismo ang nagsasabi na kahit ayaw mo, basta ako BFF mo. Di ba may drama ka pang ganun, Bongbong? Ibang Bongbong Marcos yata talaga to eh. Ang daming klaseng Bongbong Marcos eh. Ang daming clone neto, no? Di ba? Natatandaan mo yun? Natatandaan nyo yung sinabi niya kay Inday Sara na di ba sinabi ni Inday Sara, I don't want to mention the last name. Kasi galit na siya kay Romualdez nun. Tambalos-los issue na yun eh. Sabi niya na whatever it is, I would like to announce that whether you like it or not, you are my BFF. Di ba? Bongbong, ikaw lang may gusto. Yung relasyon yung dalawa, ikaw lang may gusto. Tsaka, walang may gustong maging kaibigan ka. Oo, nakakalungkot man, pero ganun yun ang katotohanan. Oo, hindi kayo pwede. Kasi tinan mo, naging kaibigan ka ba talaga kay Inday Sara? Question. Naging kaibigan ka ba ni Inday Sara? Puta, pinainan nyo siya. Nagbigay kayo ng pera sa kanya nang matatapos na yung taon. Tapos yung pera na yun, yung binabatikos siya. Maano ba naman magsalita ka? Na, wait, sa amin galing yun eh. Oh, hindi yun. Walang corruption dyan. Oh, hindi ako papayag na may corruption sa gabinete namin. Hindi mo nga pinagtatanggol si Inday Sara eh. Pinababayaan mo nga siyang baboy-baboyin eh. Kung kaibigan ka talaga, dapat kahit papaano, pinoprotektahan mo siya. Vice President mo siya eh. Mantakin mo, tinulungan ka niya para manalo, kapal ng mukha mo. Tapos iniiwanan mo siya sa ere. Hindi mo na nga tinupad yung pangako mo sa kanya eh. Nagagawin mo siyang DND, secretary eh. Ginawa mo siyang DepEd secretary. Tsaka yung uuwi siya araw-araw sa mga anak niya, hindi nyo na nga tinupad eh. Hindi nyo na nga tinuloy yung mga ginagawa ng tatay niya eh. Ngayon nga, tinatrabaho na yung buong angkan nila eh. Pero bilang isang kaibigan, ka ba? Dumipensa ka ba sa kanila? Hindi. Nung matapos mo silang gamitin, putang ina, bahala na kayo sa buhay nyo. Tapos gusto namin manatili sa kapangyarihan na mas mahaba pang panahon, threat kayo.
O kaya kakanain namin kayo. Diba? O, tingnan mo, sila PRRD, sila Inday Sara, sino nagtatanggol sa kanila? Yung mga mamamayang Pilipino na hindi mo makukuha yung mga respeto. So, hindi ka deceived. Oh, hindi ka deceived. Alam mo yan, tanga ka lang talaga. Alam mo na hindi ka kaibigan ni Inday Sara. Nagtatanga-tangahan ka lang talaga. Siguro, in the process, maawa sa yung tao. Putang ina, paano maawa sa yung tao? Puro ka pa awa eh. Kaya pati ibang bansa, awang-awa na sa'yo. Ipinaliwanag rin ni PBBM kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya itinalagang caretaker ng bansa habang siya ay nasa Ayan na, oh. Oy, John Jeff E. Salamat kaayo. Christina Gontiñas, thank you very much. Mabuhay kayo. Pabiktim. Masyado kang pabiktim, bongbong. Hindi ka biktima. Yung pamilya nyo, napakaraming biktima. Oo, wag ka maging pabiktim. Yung ano ninyo, yung angkan ninyo, ang maraming biniktima sa Pilipinas. Marami kayong nabudol. Mantakin mo yung mga ano ninyo, yung mga vlogger ninyo noon, nung panahon ng kampanya, putang ina, nagpapakalat ng fake news, mamimigay kayo ng ginto. Hindi nyo man kinurek. Tapos ang masaklap, imbis na mamigay kayo ng ginto, putang ina, binenta nyo pa yung mga ginto natin. Pero wag kayong mag-alala, mga bossing. Wag kayong mag-alala kasi malapit na. Oo, 3 taon na lang ang titiisin natin. Pagkatapos nito, 2025, 3 years na lang ang titiisin natin, mga bossing. Mawawala ding mga hayop na yan. Oo, at siguro Diyos na bahala sa kanila. Kita mo nangyari kay Pinoy. O, tinan mo ginawa ni Pinoy sa Pilipinas. O, tinan mo nangyari sa kanya pagkatapos ng termino niya. Ayun. Hindi natutulog ang Diyos. Mabait ang Diyos at alam ng Diyos kung ano yung mga nangyayari sa bayan natin at alam ng Diyos kung sino yung mga umaabuso sa Pilipinas. Mahal na mahal ng Panginoon ng Pilipinas. Maniwala kayo. Kaya sigurado ko pagtapos nito, pucha yan, maniwala kayo. Karma is digital. Sabi nga, ang gaba dili magsaba.